Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So maya-maya lang nga ay mag-uumpisa na ang in-season tournament. Andyan nga ang tapatan ng Cleveland Cavaliers at Indiana Pacers, New York Knicks at Milwaukee Bucks, Washington Wizards at Miami Heat, Golden State Warriors at OKC Thunder, Brooklyn Nets at Chicago Bulls, Memphis Grizzlies at Portland Trail Blazers at Dallas Mavericks and Denver Nuggets. Ito nga mga kaibigan ang konting pasilip sa court ng OKC Thunder mamaya laban sa Warriors. So malaking pagbabago nga sa court nila mga kaibigan. Ngunit ang inaabangan na matchup sa lahat ng games sa ito ay ang bakbakan ng Dallas Mavericks at ng Denver Nuggets. Finifeature nga sa game na ito ang arguably two of the best players in the world today. Sa bagong labas na early MVP rankings ng Basketball Forever ay number 1 nga dyan si Luka Doncic. Siya ay nagtatala ng 33.8 points, 10.5 rebounds and 9.8 assists per game on 51.1% shooting sa field. Dahil din sa kanya ay wala pang talo ang Dallas Mavericks. Malinis na 4-0 ang kanilang record patungo sa game mamaya. Habang sa Denver Nuggets naman ay very dominant pa din ang pinapakitang performance ng two-time regular season MVP and reigning Finals MVP Nikola Jokic. Siya ay nagtatala ng 26.2 points, 11.8 rebounds and 7.4 assists per game on a very efficient 60.4% shooting sa field. May record din ang Denver Nuggets sa 4 wins and only 1 loss. Sa ngayon nga ay hindi na nakakagulat kung sa dulo ng season na ito ay sila magiging leading candidates para sa MVP award kung maiiwasan nga nila mga injuries. Ano ba masasabi nyo tungkol sa in-season tournament? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama. Kahapon nga ay napanood natin ang kanyang halimaw na performance kontra sa Phoenix Suns. Nagtala siya ng 38 points, 10 rebounds and 2 blocks on 12 of 23 shooting sa field. Bukod nga sa kanyang matinding offensive performance, ang kanyang impact sa depensa ay kakaiba nga. On full display ang kanyang 8-foot wingspan and 10-foot standing reach. Bagamat nag-a-average ka siya ng 2.2 blocks per game at isang legit na Defensive Player of the Year candidate, madami pa nga nagsasabi na hindi pa rin nito kakayanin sila Giannis na bantayan ng one-on-one. Well, posibleng totoo nga ito. Kayang-kaya nga kalabawin ni Giannis, Jokic at Embiid ang underdeveloped at payat na katawan ni Wemby. Ngunit ng tanong ay siya nga ba ang tatao sa mga ito? Dahil base nga sa nakikita ko ngayon kay Wemby ay iniiwas siya ni Coach Pop sa mga star players. Hindi dahil sa palagay ni Coach Pop ay hindi niya kakayanin ito. Pagkus mas effective nga siya bilang help defender. Halimbawa laban sa Suns. Obviously ay siya nga ang best option laban kay KD. Ngunit hindi nga siya ang pinapatao ni Coach Pop dito. Bagkus ang dinedepensa niya ay si Josh Okogie dahil ito nga ang pinakamababa ang 3-point percentage. This way ay hindi na nga kailangan ni Wemby na sumunod at maghabol buong game kay KD at siya lang ang taga-double team kumbaga dahil sa haba nga ng kamay niya ay nakaka-deflect siya palagi ng mga pasa at nagugulat sa kanya mga offensive player kapag bigla na lamang siyang tumutulong sa depensa. Kaya naman kapag nagkaharap nga sila nila Giannis o kaya naman Jokic at Embiid, don't expect na siya ang tatao dito. Posible natin makita ang matchup na ito kapag na-switch siya. Ngunit as a primary defender, malabo nga itong mangyari at least base sa strategy na ginagawa ni Coach Pop sa ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?